ramdam mo ba ang pagbabago sa trabaho ay kabuhayan mula ng umangat ang GDP, partner Badong Aratilis? Oh, Alam nyo po, wala pong silbi ang pag-angat. Hindi po makikinabang yung mga pangkaraniwang tao. Ibig sabihin, kung tumaas man ang GDP mo, hindi naman nadagdagan yung mga trabaho. Kung tumaas man ang GDP mo, hindi naman nadagdagan ang sweldo. Kung tumaas man ang GDP mo, hindi naman bumababa yung presyo. May nakikinabang po sa pagtaas ng GDP. Bakit hindi? Pero ang nakikinabang po dyan, pag hindi naramdaman ng pangkaraniwang tao, yung mga oligarko, partner. Linawin natin yung GDP, Gross Domestic Product. Tama ba, partner Badong? Oh, So, yan yung KPL. partner, ilinaw ko lang ng konti. Yan yung kabuuang pag pinagsama-sama mo, yung mga naibenta, serbisyo ginawa. man, produkto dito sa Pilipinas, Dito sa loob kung ng magkano bansa. yan po yung GDP na tinatawag. Correct. Partner KPL. partner, kung hindi ako nagkakamali, ang madalas nagyayabang yan, partner, walang iba kundi ang Presidential Communications Office. Kasi nadadrag nito, ibig sabihin, nadadamay nito ang pamumuno ni President Bongbong Marcos. Madalas nilang gamitin yan, partner, na bumaba na ang GDP para siyempre ipamukha at ipaalam nila sa ating mga kababayan na kuno, magaling ang presidente, partner. Pero sa totoo lang, Sabi nila, partner, tumaas daw yung GDP. Tumaas. Hindi bumaba. Sorry. Bumaba, oo. Tumaas. Ibig sabihin niyan, partner, kapag sinasakyan nila yung pagtaas ng GDP, ano yan, partner, para sa akin, may kakibat na kayabangan lang yan, partner. Correct. Pero sa totoo, wala naman pala. Hindi ramdam. Pag sinasabi mo kasing tumaas yung gross domestic product, ibig sabihin maraming trabaho na create, no? Tumataas yung sahod ng mga Pilipino, wala ng tambay-tambay sa labas. Kumbaga, sa makitwid, umaangat yung ekonomiya natin. Pag sinasabi nilang tumataas yung gross domestic product. Partner Waymar? Ayun nga mga partner, pag sinabi ba nating GDP or gross domestic product na tumaas, mayroon ba itong NIT? Mayroon itong, di ba, mayroon pang NIT dito? Doon ako nakaano sa NIT. Kasi, ano ba ang NIT dito? Ano ba yung malinis? Ano ba yung naging pakinabang? Kasi doon sa NIT, ngayon na siguro nandoon. Ngayong mga mabababang mamamayan, I mean, yung mga nasa level ng medyo mahihirap na mga mamamayan. So, doon tayo umaasa kung ano yung magiging malinis nito. Ang tanong nga ngayon di ba? Paano nangyari na sinasabi ninyong tumaas? Hindi naman namin nararamdaman. Tumataas lang. Tama kayo. Numero lang yan. Pero ang tanong, yung numero ba na yan, makakain ba namin? Maliwanag pa sa sikat ng araw na ito, kung ano lang ninyo, tawag nito, ganda lang para sa inyong pampabango. Pero ang katunayan, mabantot nasa sa amoy ng pusali yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Kasi bantot ng Dolomite noon. Yung bago pa nagkaroon ng Dolomite. Yun. So, tingnan nyo mga kababayan, parang ito talagang administrasyon ngayon. Imbes na mag-focus siya kung ano talaga yung kailangan ng taong bayan, mukhang doon pa rin siya sa ngayon sa pang-uuto pa rin. Hindi na ito yung panahon ng pang-uuto. Bigyan mo na kami ng realidad at ang reality ngayon, wala kaming nakikita kundi ang panggigipit ninyo sa kalaban ninyo sa gobyerno. Hindi po nagtitipid yan. Sabihin ninyo, maas ang gross products, ang taas ng ating, yung sa import nga lang, pag tayo naman nag-export ng ating bilihin, ating mga produkto sa Pilipinas, papuntang Amerika, ang taas naman ng taripa. Ano natin dito? Yung bigas na sinasabi mo, pabababain mo, sasabihin mo na naman, magbabawal ka na naman sa import. Ano ba talaga? Nagkukontra-kontra mga babayan. Ito pong mga pronouncement ng Malacanang. So, nahihilo po tayo, ang bagsak, tayo pa rin ang nahihirapan na taong mamamayan. Sasabihin ninyo, tumataas? No.
Never, nungka. Partner, no? Ang buhol-buhol. Actually, pag ikaw magmayabang ka, okay yung gross domestic product, umaangat. Pero ang punto nga dito mga partner, naramdaman ba ng nasa laylayan? Naramdaman ba ng mga ordinaryong Pilipino para ipagmalaki mo ito? Para sa akin, hindi nila pwedeng ipagmalaki ito dahil marami pa rin nagrereklamo na mahirap ang buhay nila under Marcos admin. Kagaya yung mga magsasaka sa Nueva Ecija, first time nila nakaranas ng kahirapan sa gobyernong Marcos sa katagal na po ng mga panahon nilang pagsasaka. Okay partner, dadapo na po tayo ngayon sa isa pang napakainit. Tuloy po natin yung usapin patungkol sa impeachment. Kumakambyo lang tayo muna partner para hindi masyadong mag-overheat yung mga makina ninyo dyan sa inyong mga studio. Basahin ko lang Okay. comment ni Sir, basahin ko lang comment ni Banateros TV ha. Sabi nga niya dito, hindi consistent. Yun nga, hindi talaga consistent ang administrasyon na ito. May iba-iba ang kanilang mga pronouncement. Consistent lang sila sa pambubudol. Yun, consistent talaga yun.